kapatid sa buhay ng social media. So it's me again, Edel. So for today's video nga is naman po makabulang araw ang aking pagbati sa inyong lahat. Dahil nga ngayon po ay maghatid naman po tayo ng panibagong kaalaman para po sa mga estudyante. So narito nga po ang 5 tipid tips para sa mga estudyante. So alam ko naman po na medyo nagagastusan na po ating mga estudyante ngayon, lalo na po sa mga nagko-commute lang ng sasakyan papunta sa kanilang paaralan. Maliban na lang sa mga taga-province. So, our first tipid tips ay magbaon ng pagkain. Dahil alam nyo ba guys na mas nakakatipid yung pagdadala ng baon kaysa sa nabibili ka naman sa kantin. Kasi guys, di ba mas mahalaga guys na nakakatipid ka kasi magkano yung mga bilhin. Super mahal ngayon ng mga bilhin. Kaya mas maganda na magdala ka ng iyong pagkain, ng iyong kanin, ng iyong ulam na sa gayon ay makatipid ka. At bawas na yun guys sa gagastusin mo sa isang araw. So tip number 2 ay gumamit ng student discount. So tayo mga estudyante ay meron din po tayong kaharapatan at binigyan din po tayo ng mga discount lalo na guys sa mga nagko-commute at maraming establishmento ang may student discount. Example na lang dyan ngayon, transportasyon or sinihan. At ipakita mo lang yung student ID para sa mga diskwento. So tip number 3 ay bumili ng second hand na libro or gumamit ng e-books. Or sa ganun guys ay pumunta po tayo sa mga libreng library dahil ngayon ay mayroong mga libreng library. So mas mura kasi guys yung mga gamit na libro. Kaya hindi kailangan, mas mura kasi yung mga second hand, no? Hindi natin kailangan bumili ng bagong aklat or libro para lang kasi same lang din naman ang content niya, no? So kaya mas napapamura po talaga tayo pag second hand yung ating binili. And napakaganda rin naman yung quality nun and same content din lang naman. So our tip number 4 ay mag-ipon or di kaya gumawa po tayo ng alkansya. Gumawa po tayo ng alkansya. So, sa araw-araw, maaari tayong maghulog ng 5 piso or basta piso. Napakalaking halaga na po yan ngayon ng piso. Dahil nga sabi nila, maliit man ang halaga, malaki ang maitulong nito pag pinagsasama-sama natin, no? Yes, naniniwala ako doon. Pero nga, dahil nga ako ay hindi ako makaipon, dahil nga sa dami talagang gastusin ngayon sa school. So, tip number 5, ang last po nating tip ay iwasan ang impulsive buying. So, ano nga bang impulsive buying? Impulsive buying, ito yung luho. So, bago bumili, ay tanungin nyo muna yung sarili kung kailangan ba ito? Kung kailangan ba ito or pwede rin namang sa susunod na lang na araw bago bilhin kung kailangan. So, ayun nga, sana try nyo itong mga tips na ito para makatulong sa inyong tipid. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Paalam!